pagdating dito sa issue ng ICC, soberanya, ayan, binababoy tayo nitong ating gobyerno. Ano pa yung pambababoy sa atin? O etong mga rigudon na ginagawa tayong mga bata, ginagawa tayong mga tanga. Kunyari, nagrigudon. Pero, Diyos ko po, may matindi palang issue kung ba't nagrigodon. Akala natin nagrigodon sila dahil para sa kaibubuti ng bayan Pilipinas, yung pala. Kaya pala sila nagrigodon dahil hindi na kumukota yung iba. Hindi kumukota yung iba. Eto, bibigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng isang example ha. Wait lang ha. Ito isang example. Itong interview ni Bersamin. Ibibigay ko sa inyo ha. Wala pala, hindi na play. Ito. Ipi-play natin yung ni Bersamin. Nitong Biyernes, inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung sino-sino ang cabinet secretaries na mananatili sa kanilang posisyon makaraan ng kautosang courtesy resignations ni Marcos Jr. Kabilang sa magpapatuloy sa kanilang panunungkulan at paninilbihan. Ayan ha, sino magstay? Ay ang economic team na sina Cristina. Ayan na magstay. Economic team ang magstay. Si Cabinet Secretary Roque, si Ralph Recto, si Balisacan. Ito tungkol to sa pera. Yan yung mga magstay. Magstay yung mga tungkol sa pera, magagaling sa pera. Mag-i-stay yan. Ngayon, may mga narinig kasi tayo ha. May mga narinig tayong mga panaginip. Ako kasi nanaginip na naman ako. Ito, panaginip to ni Jay Guevara talaga. Gusto ko na ikwento sa inyo yung panaginip niya. Ngayon, kung gusto nyo gusto nyo magreklamo, yung reklamo nyo siya mahilig managinip. Alam mo ba, ang panaginip ni Jay Guevara, na kaya daw nagrigodon kasi bawat isang secretary, cabinet secretary, ito hindi to totoo panaginip to. Don't quote me on this Kinwento lang ni Jay. Boss D, nanaginip ako kasi si Jay talaga yung mahilig managinip Boss D, nanaginip ako, alam mo, sabi yung panaginip ko. Yan palang mga cabinet secretary na yan. Meron pala yan mga tawag diyan, mga kota. Ano kota? May kota yan kasi bawat ahensya mayroon revenue generating yan, Boss D. Talaga? Hindi, sa panaginip ko yun sabi niya, pakinggan mo muna. Tanong ka ng tanong, hindi ko masasagot yung tanong mo basta nananaginip lang ako. Yun yung sinasabi sa panaginip ko. Na yan daw mga ahensya na yan ay yung mga revenue generating na mga na mga ahensya ng gobyerno. Ano daw yan? May quota daw yan. Meron daw yan kailangan, merong ibinibigay sila doon sa pinuno. Bawat isa. Ngayon, meron silang quota kasi bilang isang parang 'di ba na issue na yan dati na ibinibenta yung mga posisyon sa gobyerno. 'Di ba naging issue na yan na dininay naman nila. Pero sa panaginip ni Jay, ganun daw. Ibinibenta daw yung mga posisyon tapos ang tanong, ano yung para sa akin? So kung ikaw, maganda ang scammer ka talaga, magaling ka sa hokus-pokus, kaya kong magbigay sa'yo ng 100 million buwan-buwan. With all this, revenue generation na gagawin natin, blah blah blah, mga project natin, budget from the government, boom! Yung mga proyekto natin, yan, ito ang magiging sa'yo. Ito yung talent fee mo. Ganon. Sige, diyan ka na. Sige, ikaw na may hawak niyan ganun daw ang ginagawa. Bawat ahensya daw may ganun. Ngayon mga bossing, dahil medyo nagbabago na daw ang ihip ng hangin. Sabi ni Jay ito sa panaginip niya, hindi na daw nakakakota. Yung iba, hindi na daw nakakakota
Ngayon, hindi naman daw matanggal-tanggal yung mga tao na yan dahil lang hindi kumukota. O kaya ang ginawa na lang nila, ano na lang, lahat kayo mag-resign. Lahat kayo mag-resign tapos retain na lang yung mga kumukota, gano'n. Grabe naman, sabi ko Jay, talaga. Ganun yon yung evaluation na sinasabi nila. Ibig sabihin, evaluation yun sa kung magkano yung kung nagpapasok pa ba ng pera sa kaban nila. Sabi niya yung sabi sa panaginip ko, hindi naman totoo yun. Panaginip lang yun, napagkwentuhan lang natin. Talaga. Sabi ko, kaya pala doon daw sa panaginip niya, kaya pala kinana ito si Arnel Ignacio. Kaya daw kinana ito si Arnel Ignacio dahil hindi daw, kasi ang laking pera nga naman ng 1.4 billion na lupa na binili nila ni Arnel Ignacio. Binili yung lupa, gumastos ng 1.4 billion yung gobyerno, tapos wala silang katkong, wala silang talent fee, wala silang porsyento. O kaya ayun, dinali nila, nilaglag nila ngayon si Arnel Ignacio. Yun ay ayon sa panaginip ni Jay Guevara, hindi akin yun Sa panaginip niya yun. Sabi ko, grabe naman yung panaginip mo, napakadetalyado. Ngayon, hindi ko rin alam Pero hindi totoo yun kasi panaginip yun Huwag kayong maniwala O, panaginip ni Jay yun. Loko-loko pa naman yung tao na yan. Pero ganyan daw ang style dyan. Dahil hindi nga daw kumukota, kaya tinanggal. O, kita mo, yung mga kumukota, hindi hindi yung mga yung economic team, o kita mo, iniwan. Bakit? O, kasi magaling silang gumawa ng pera para sa Pilipinas. Kayo naman. Yung mga panaginip ni Jay, wag nyong masyadong intindihin yun. O, hindi totoo yun, no, na hindi kumukota, kaya tinanggal o hindi matanggal, kasi baka pumutok yung baho nila, kaya pinag-resign na lang. Tapos, hindi na lang ibinalik. Yung iba, ni-reshuffle na lang. O. So, ako naman, binagbabasihan ko yung panaginip ni Jay at saka itong balitang ito. O, sabi dito sa balitang ito, iniwan yung mga economic team. O, baka performer itong mga to, performer. O, sige, diretso. Aligar Roque ng Department of Trade and Industry, Ralph Recto ng Department of Finance, Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development, Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management, at Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Samantala, inanunsyo rin ni Bersamin ang mga pagbabago sa ibang departamento at mga opisyal na hindi mananatili sa kanilang pwesto. Si Energy Secretary Rafael Lutilla ay ililipat sa Department of Environment and Natural Resources. Diba? Lipat-lipat lang. Tanggal, kunyari tanggal, pero lipat sila rin yan. Kaya nga dito pa lang, budol na. Dito pa lang binubudol na talaga nila tayo pagdating pa lang sa mga ganitong galawan. Alam mo nang tinatarantado tayo O, kapapayag pa. Sabi ko nga sa inyo, kung sa 3 taon walang ginawa itong mga hudas na ito, o, anong gagawin nila sa susunod na 3 taon? Tangina, wala din. Walang plano mga yan. Walang plano mga ulol na yan. Tingnan mo, with all this, bistado sila, yung kanilang reconciliation Kaya nauubusin yan lahat ng kalaban nila sa politika. Kaya nga sana si Inday Sara, hindi siya magbago sa stance niya Kailangan lagi siyang agresibo. Malaki yung epekto noong kanyang pag-embrace na magiging presidente siya someday. Napakalaki na ng kanyang chances na hindi ma-impeach dyan sa Senado. Well, 50-50 pa rin ang laban. Kasi nga, sabi nga ni Toby Chanco, dyan nga sa Congress, 300 plus yung nabayaran para pumirma kay Inday Sara. Si Toby Chanco may sabi na kinukote ko lang siya. Lalo pa kaya dito sa Senado, ilan lang yan, 24 yung babayaran mo. Yung 300 nga, nabayaran mo yung 24 pa. Malaki yung posibilidad na magkabayaran talaga yan. Ang tanong, handa na ba silang isuko yung kanilang mga pangarap sa politika sa mga susunod na panahon sa pagpapa-impeach nila kay VP Sara na yan? Pero wag maging complacent si VP Sara. Although, marami siyang alyado dyan, ang pera sa tanas yan. Money is the root of all evil. Kapag ka ikaw ay nabayaran ng pera,
Mga senador, nabayaran ng pera, laglag siya. So kailangan as early as now, maging consistent siya doon sa kanyang stand, sa kanyang pagiging agresibo, sa kanyang pagiging offensive, magdire-diretso yun. Dahil nakikita natin na nagkakaroon na ng epekto yan, nagkakaroon na yan na, kumbaga, it is slowly changing the landscape of politics sa Pilipinas. Magkakaroon ng bagong Senate President. Diba? Magkakaroon ng bagong Senate President. Baka magkaroon ng bagong Speaker of the House. Diba? Hindi natin alam dahil nga sa ginagawa ni Inday Sara at dahil papunta na tayo sa 2028 na si Inday Sara na yung magiging presidente, I believe mga congressman dyan, kunyari Maca Romualdez pa yan. Pero ang titignan na niyan long term. Ito bang mga perang kukulimbatin nila ngayon ay hahabulin sila ng gobyerno ni Inday Sara? Because definitely Inday Sara will go after you, especially those who signed yung kanyang impeachment and especially those who accepted money para diyan sa mga inquiry ginagawa nila and yung mga petisyon. Yung mga ganyan sa impeachment niya, sigurado ako Inday will come after you. So mayroon pa kayong panahon ngayon, kayong mga congressman, na ayusin yung inyong mga kasalanan. Ngayon pa lang, pucha, ipakita nyo na mas importante yung future. Yan si Martin Romualdez, hindi yan mamahalin ng mga Pilipino. Hindi yan mananalo ever. Kaya, wag nyo nang ipilit yan. Kasi, yaan yung kabayo na sa umpisa lang malakas pero hindi kayang tumapos niyan. At pagdating nun, mahuhulog yan. Katulad ng panaginip ni Pacquiao na nalaglag yung red horse sa bangin, sabay-sabay kayong malalaglag sa bangin. Sasama ba kayo sa kanya o ngayon pa lang yung sa kanyang chariot magsilundagan na kayo to save yourselves. Umalis na kayo. Huwag na kayong sumama dyan. Palubog yan. Oo, ang barko na papaalis na, yung barkong matingkad, yung barko ni Inday Sara kulay green. Kung ako sa inyo, ngayon pa lang, bumili na kayo ng ticket para makasakay kayo sa barko na yun dahil yun yung barkong pangmatagalan. Utang na, unsinkable yung barko na yun, maniwala kayo. Yung tinatayaan nyo ngayon, pera, maniwala kayo sa hindi, lahat yan mababawi sa inyo dahil galing sa illegal yan eh. Ngayon, kung sasama na kayo ngayon doon sa kausa, kasama ang taong bayan, kung kayo ay papanig sa katinuan, kung kayo ay papanig sa cause ng mga Duterte, taong bayan mismo ang tatayo, titindig para sa inyo. Tingnan nyo mga Duterte, taong bayan mismo ang nakikipaglaban, taong bayan mismo ang nagtatanggol sa kanila. Di nyo napapansin? Di ba? Yung trabaho nila, tao mismo ang dumidepensa. Hindi nyo nakikita? Kay Pastor Apollo Kibuloy, sinong mga dumidepensa? Yung mga naniniwala sa kanya at nakatulong sa kanya. So, doon na kayo tumaya kung saan sigurado na mamahalin kayo ng Pilipino, uunlad pa bayan natin. Sige, sumama kayo dyan. Kumikita kayo ng pera ngayon, mga proyekto ninyo. Pero pagdating ng dulo, sa bangin din ang tungo niyan, lahat ng mga saya, pinaghirapan nyo, hindi nyo na maaalala. Kasi puro pighati na. Kaya doon na tayo sa may tibay na asahan. No? Ano pa masasabi rito? Bilang bagong kalihim, kapalit ni Maria Antonia Yulo Loizaga. Ayon kay Bersamin, magpapahinga muna si Loizaga, ngunit nananatiling bukas ang posibilidad na mabigyan siyang muli ng posisyon sa gabinete sa mga susunod na panahon. Habang pansamantalang walang kalihim, pamumunuan muna ni Undersecretary Sharon Garin ang DOE bilang officer in charge. Ano to? Asawa to niya. Kapatid yata ito nung asawa ni Congresswoman Garin, yung sa dingbak siya. Samantala, si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar ay itatalaga bilang Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong secretary. Si Acuzar.
O yan naman yung nangako ng 1 milyon pabahay taon-taon. 1 milyon pabahay taon-taon. Putang ina yan. Taon-taon, binabudgetan natin yan. Kita mo, may 1 milyon na yung bahay. Wala pa. Sa inyo, puro palpak lahat to. O, pinag-aalis. O, baka totoo nga yung sinasabi ng panaginip ni Jay. O, hindi kumota. Papalit sa kanya bilang bagong kalihim ng DSUD si Engineer Ping Aliling, dating Undersecretary ng naturang ahensya. Anyways, ayan mga bossing, yung mga posisyon na kunyari, ano nangyari? Ito yung mga ito yung mga tinanggal sa posisyon, kunyari, hindi pala tinanggal, nag-resign, pero reshuffling lang yan. Basta again yung panaginip ni Jay, hindi totoo yun. Huwag kayo maniniwala dun panaginip lang yun. Pero napaisip ako dun Totoo ba yun? Totoo kaya yun? So yun ang tanong. Totoo po kaya na merong quota system? Pero malabang sa hindi. Hindi. Kasi panaginip lang yun kaya malabo yun mga bossing. Diyos ko po at siguro panghuli na lang itong kay dahil doon sa panaginip ni Jay Guevara nandito ngayon itong kay sino ba to? Si Arnel Ignacio na nagsilbing loyal talaga, hindi lang sa Duterte, sa mga Marcos, loyal sa mga OFW. Marami siyang plano for OFW. Meron siyang proyekto na tutulong sa OFW. Pinag-usapan na noong 2018. It was approved by noong 2018. Inilaban niya yan sa Senado para mabigyan ng budget. Ngayon, nagbigyan ng budget, binili nila yung lupa sa halagang 1.4 billion. At sinabi ngayon na meron daw anomalya yung 1.4 billion. Sabi nito, paano may anomalya? Dumaan yan sa mismong land bank ang nag-assess ng property na yan. Kung magkano yung assessment nila, yun lang yung binayaran natin. Wala tayong kinita dyan, pera ng gobyerno yan. Yan lang talaga yung budget, yan yung inilagay natin dyan. So paano naging hindi dumaan sa tamang proseso? Unless yung tamang proseso na sinasabi nila yung panaginip ni Jay Guevara na kailangan may porsyento kami dyan. Kasi kung may porsyento hindi binigay ni Arnel Ignacio, hindi nga siya dumaan sa tamang proseso. Kasi kung yun ang tamang proseso nila, pakinggan ninyo si Arnel Ignacio dito. OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanyang katahimikan kaugnay ng umano'y hindi otorisadong 1.4 billion peso land deal. Alamin natin kung ano ang kanyang naging pahayag sa report ni Jason Rubio. Hindi otorisado? Paano ka maglalabas ng ganung kalaking pera kung hindi otorisado? Hindi naman yan pera na cash na hawak niya. Na ibinili niya ng lupa. Kumbaga, yung budget niya, yung pangbabayad dyan, kukunin yan sa isang ahensya ng gobyerno. Kumbaga, it's a grant. Hindi naman yan, Arnel Ignacio, 1.4 billion bibigay ko sa'yo, cash, bumili ka ng lupa. Hindi naman yan ganun. Makikipag-deal lang sila, Arnel Ignacio, tapos kapag nag-deal na, ayun na, ang sisingilin, halimbawa, Department of Budget and Management. Yun ang sisingilin dahil yun yung ginrant sa kanya hindi yan pera, cash na nakabayong na ibinigay kay Arnel Ignacio na parang yun ang pinalalabas nila na nagkaroon ng rito, ng hocus-pocus. Brico. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Yan ang naging reaksyon ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal, ang isyong sinasabing dahilan ng kanyang agarang pagkakatanggal sa pwesto. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kontrata para sa pagbili ng lupa ay umano'y nag-bypass sa OWA Board of Trustees kaya't itinuturing itong hindi otorisado.
Ngunit itinanggi ni Ignacio ang akusasyon at iginiit na otorisado ang nasabing transaksyon para sa pagbili ng lupa na layong pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang IDA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds. Pala eh. Meron naman palang ng DBM eh. Department of Budget and Management. Akala ko Department of Budget and Penology. Sige, diretso. Namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Taliwas sa pahayag ni Kakdak, sinabi ni Ignacio na nagsumiti sila ng report sa Board of Trustees at batay sa kanilang dokumentasyon ay walang nilabag na proseso sa pagbili ng lupa. Aniya, nasunod ang lahat ng kinakailangang requirements. But let me tell you, to the OFWs I have been serving. Ayan. So, ito si Arnel Ignacio. Sinasabi niya dito na nasunod ang lahat, 2018 pa, hindi pa ako noon, and then may Senate pa, tinulungan pa ako ng DBM. So, hindi anomalous to kasi this has been a plan since 2018. Pangulo pa si Duterte, plano na namin to. So dahil ba si Pangulong Duterte na naman ang magbe-benefit dito, sasabihin nyo, anomalous na naman. Umabot yan ngayon nga lang yan na-execute eh. Hindi ba? Di sana hindi nyo dinifund nyo sana kung alam nyong maanomalya ito. Pero hindi eh. Nung nabili na, biglang anomalya, bakit? Baka yung panaginip ni J. Guevara na hindi nagkabigayan ng komisyon. Kaya siguro, kasi kung ang tamang proseso, komisyon muna bago bilhin. Hindi nga dumaan si Arnel Ignacio sa tamang proseso. So ayan ang pambababoy sa ating bayan. Binababoy tayo sa hustisya, binababoy tayo sa eleksyon, binababoy tayo sa mga gabinete, pagdating sa kaperahan, binababoy tayo diyan, GAA, di ba? Binababoy tayo sa soberanya natin dito sa Pilipinas. Nandito na naman ang ICC. So ano pa ba? Kailan pa? Pero isang sampal na malaki sa pagmumuka ng administrasyon na ito, ng mga ganid kawatan sa PNP at AFP, na sa absentee voting, number 1 po na binoto ng mga sundalo at pulis, Duterte. Maraming salamat doon sa mga sundalo at pulis na mabababa ang ranggo na walang mga boses dahil nabili na yung kanilang mga general. Maraming salamat sa inyo na yung boses ninyo narinig natin. Enough na yon para sa aming mga Pilipino na alam namin na we still, na nandiyan pa rin kayo sa likod namin. Na sa laban namin na ito, ng pag-i-expose sa mga katiwalian, alam namin na nandiyan lang kayo nakamasid, alam namin na ang simpatsya ninyo nasa aming mga Pilipino. So yung mga mula major hanggang general na mga nabayaran na, sana madala nyo sa impyerno yung mga pera niya yan. Sana madala nyo sa impyerno yung mga pera na yan dahil pera ng taong bayan yan. Natamasa ninyo habang yung mga pulis at sundalo ninyo sa field hirap na hirap para panatilihin yung kapayapaan sa bayan natin, tapos kayo nagkakamal kayo ng limpak-limpak. Sana enough yang mga ninanakaw ninyo para mabili nyo si Satanas. Na hindi kayo paglanguyin doon sa kumukulong asupre. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog.
Mabuhay ang bayang Pilipinas. Bawi tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at